Magandang hapon po mga kapamilya. Kapapasok lang po na nagbabagang balita. Bagyong Odette, patuloy na nananalasa sa hilagang parte ng Luzon. Partikular na dito ang Zambales, Aurora, Bataan, Cavite, Metro Manila, Pulido at Babayan Islands. Tinaasa po ang yellow rainfall alert sa mga nasabing lugar. Mga flight papuntang China ay sinuspindi na dahil sa hangin dulot ng habagat. Inaasahan sa Martes ay tuloy na makakalabas ng bansa sa Bagyong Odette at magiging maaliwalas na po ang ating panahon. Mga dapat abangan mamaya sa TV Patrol Weekend. 2 sa 3 suspect sa pagpatay sa ADA executive na sa Cotina. Sa dito ay kusang sumuko at isa ay tinatanggi pa rin na siyang pumatay sa biktima. Ngunit ayon sa kuha ng CCTV, bago mangyari ang krimen, sila ang nakitang kasama ng biktima paalis ng lugar. Ang isa pang suspect ay patuloy na pinaghahanap ng pulis. Isa sa tinitinang anggulo ng krimen ay ang pagnanakaw at pagdirig. At isang pari sa Zamboanga ay kwento ang kanyang karanasan sa kamay ng mga rebelde at sa kanyang misa. Maluha-luha ang pari habang kanyang binabahagi sa mga taong kanyang naging karanasan. Ngunit nagpapasalamat din siya sapagkat binigyan pa siya ng pagkakataong mabuhay at ang kanya ding hinihikayat na sumuko na sa pulis ang mga rebelde. Naghain ng not guilty plea ang korte para kay Janet Tampoles para sa kasong serious illegal detention kaugnay sa umano'y pagkakulong niya sa whistleblower na si Ben Hurley. Una nang itinanggi, sina Paul sa naghain ng unang plea. Bukod sa big winner sa primetime Emmys, lumutang ang disenyo ng mga Pinoy. Isinuot ng mga nanalo at nominadong Hollywood celebrities ang gawa ng ating mga kababayang sina Monique Luwelier at Oliver Tolentino. Pinakamatinding hinagupit ng habagat ang lalawigan ng Zambales, kung saan hindi bababa sa 20 tao ang namatay dahil sa magkakahiwalay na landslide. Sa Subic pa lamang, hindi bababa sa 15 ang namatay. Sa kauna-unahang pagkakataon, naglabas ng pahayag si Atty. Gigi Reyes, ang dating Chief of Staff ni Senator Juan Ponce Enrile, na dawit din sa pork barrel scam. Emosyonal si Reyes sa umano'y paglalaglag sa kanya ng kampo ng dating niyang amo. Tiniyak ni Senador Juan Ponce Enrile na hindi siya nagtraidor sa kanyang tauhan. Ito ay kasunod ng mabigat na pahayag sa Facebook ng kanyang dating Chief of Staff na kasamang kinasuhan ng Thunder kaugnay sa pork barrel scam. At matapos ang butas na karayom na blind audition, battle round sa semifinal showdown, napili na ang top 4 finalists ng The Voice of the Philippines. Sa mga karagdagang balita, mag-log on sa www.abs-cbn.com/news o i-text ang news on to 3933 for Globe and 4339 for Smart and Cellular. Maraming salamat po at magandang hapon.